Curious ka ba kung anong itsura ng 30,000 peso lunch? Tapos sa isang hidden gem na mapapasabi ka na meron pala na rin din eh. Kumpleto ang pamilya namin itong nakaraang Pasko. Merry Christmas! Kaya dapat espesyal ang Christmas Day lunch. Kaya naman dinala ko sila sa isang restaurant sa loob ng Lansonesan para mag-Spanish food trip. Ang centerpiece, isang napakalutong na kotsinilyo. Pero bago yan ay samahan nyo rin kami sa aming Noche Buena na merong napakalasa na lechon belly. Ang best part sa lechon belly nare, yung laman. It's a beautiful day for a food trip. Let's go! Nagbabalik tayo sa House of Allen's Native Lechon para pick upin ang order namin para sa aming Noche Buena. Kung inyo natatandaan, narinig tayo nung nakaraan. Ang in-order naman namin ay yung lechon de leche para sa aming Christmas party. Ngayon naman, lechon belly naman. Ayan, may kotsinilyo din sila dito. Yan o. Sold out na rin yan ngayon. Ayan, para makita nyo, ni-request natin na ipakita nila kung paano nila pine-prepare yung kanilang lechon belly. Yan, para magka-idea kayo kung gaano ari kasarap at syempre kung gaano kahirap lutuin. Kaya order na lang tayo. Usually, ito lang naman din, sibuyas, bawang, itong pansigang na sili, tsaka itong, tanlad. First of all, kinakailangan ito, medyo tuyo to. Ito, pinatuyo na namin to. Ayan, nilalagay na po natin yung kanyang para spices. hindi lang labas yung may lasa. Yes po, no? para hindi lang po labas yung pinaka Lahat kasi kinakailangan din talaga balanse. Hindi rin pwede, para sa amin, hindi rin pwedeng masyadong marami nito kasi tatalunin niya lahat nung... Oo, yung lasang tanglad na lang talaga. Yun na lang yun. Talagang kinakailangan talaga lahat malasahan mo ng spices na nilagay. Ngayon, kahit na hindi na po tayo masyadong maglagay dito, although pagka umiikot na po siya, o kaya ino-oven nyo, ang bagsak din po niyan, pailalim din po. Lahat. Yan, masasalo po niya lahat yan. Okay. Yung pinaka. Ang gagawin nyo po, pagka-prepare nyo po, kailangan po pitpitin nyo po yan para lumabas po yung aroma niya. Ito sa kabilang side, yan. Tapos yung kabila naman pabaliktad para balanse yung meron din sa kabila. Yun. Ibinalot na. Saka imamarinate pa yan, ano, para talagang umano yung... Yes po, lasa. kung maaari, overnight siya, o kaya 2 days ang pinaka... Yun, para max talagang ng lasang-lasa eh, no? Yan, dami nang isinalang. Ang daming magiging Merry Christmas dahil may lechon. Pakilasa kayo, yun ang akin. Pag dinig kayo sa House of Allen's Native Lechon, meron kayo dalawang option kung paano yung gusto nyo luto. Yung traditional na sa uling, o din sa kanilang moderno na pagliletsyon na aparatus. Yan. Oh, looking good na agad. Talaga sila ay trusted din sa lipa. Sunod-sunod yan na pick up na kanilang order na lechon. Yeah, sinisilip na sa akin. Mukhang paluto na rin, malapit na daw. 5 minutes na yun, pinatay na. Ayos na. Luto na. Yan, luto na. Looks really crispy. Yan, yung mga kulay na yan, mga spices yan. Titingnan natin ang itsura ng loob niyan. Hindi ko na mahintay maya-maya. Papahiwa tayo ng isang bilog din eh. Para atin na matimusan na tayo pumesto na din eh. Titimusan na natin yan. Ari na ang ating lechon belly. Yan. Hindi ka mapapaibigya. Kita niyo yung balat na yan. Tapos, kita nyo malaman ha. Pero syempre may taba yan. Yan ang binabayaran dyan. First bite. Thank you, Lord. Yung pagkalutong ng balat niya, hindi yung delicate na nalutong eh. Yung violent, yung pag kinagat mo. Wow! Yan, no?
Pakinggan nyo ha. And di ako makapaniwala na sasabihin ko, are, ang best part sa lechon belly na, are, yung laman. Napakalasa. At napakalambot. Kasi, kita naman natin yung ginagawa kanina, di ba? Hindi yung belly lang, tapos iro-roll yung binuklat pa. Kaya, every kagat mo, may lasang may lasa. Hindi na kailangan ng sausawan, pero sige, tikman natin ng may sausawan. So, itong lechon belly nila. Siyempre, for a special occasion, pang Noche Buena namin na rin. Pero, kahit hindi special occasion, kasi mas mura siya sa normal na lechon eh. Pwede rin. Kahit weekend lunch ng family mo, makauwi na sa bahay na mamamahaw. Kita-kit sa Noche Buena. Habang naghihintay tayo ng oras para sa Noche Buena, binin muna tayo. Bake Box, bagong-bago rin sa Lipa by Chef Najem. Uy! What is this? Parang log cake. Oh, a box of croissants. Nice. Those looks good. Yan, may panghimagas na. Yan bagong-bago din sa Lipa. Try natin. Looks good. Smells good. First bite. Thank you, Lord. Tama-tama lang yung tamis niya. Matamis siya, pero tama-tama lang. Yun pala. Sabi ko, yung croissant para may lasang cookie na rin. Meron na siya talaga dun, Tapos meron din sa ibabaw. So pagkagat mo, cookie, croissant, cookie. More desserts. Meron tayong papasko. Mula sa Sucre Bakery. Sarap dyan. Yung parang in-house dessert shop ng Lomi King by 2.0. Ang sarap niyan. And speaking of Lomi King by 2.0, meron na rin sila mga dim sum, Kala mo, puro lumila ang meron. And kita nyo naman quality ang itsura. At tingnan nyo naman na rin Christmas tree. Wow! Yung mga cream puffs. Yun na pagkakaano. Galing nga rin sa Bet Oven. Yung sikat na dessert shop din sa Lipa. Food from Gabs. Ang lagi namin ino-orderan basta may special celebration. Yung cheesy spaghetti. Named as such. Kita nyo naman yan. Naman yung chicken kebab. Paborito ni Aisha. Kukuha ako na ribs. Look at those ribs. Nice. At isa sa mga specialties ng Gabs, yung kanilang crispy kare-kare. Ooh. At request ng aking kapatid na si Dayan, inihaw na liempo. Yan, my plate is full literally and figuratively. Sobrang blessed ngayong taon na to. And blessed to spend Christmas Eve with my family. Yan. Bago ako mag-join sa table nila, shoot ko muna to. Yan. Try ko muna ito munang dim sum ng 2.0 by Lomi King. First bite. Thank you, Lord. Wow. Di na siya crispy pero lasa. Pork siomai. Tingnan kung gaano ka-moist yung siomai nila. Tapos yung crispy kare-kare ni Ate Kate of Gabs. Panalo yung peanut flavor. Ngayon, may mga crispy parts pa rin kahit kanino pa naluto to. Yan ang lambot ng bagnet. Tapos yung inihaw na liempo niya, more on Pinoy barbecue style. Yung may ketchup, kaya yung may tamis ng konti. And tari na, lechon belly, House of Allen. Crunchy pa rin yan. Kung sabi ko mas gusto ko yung laman, yung lechon belly nila. It's not the prettiest to look at, pero bawing-bawi naman sa lasa. Kaya may ribs din tayo. Tulad nung nung liempo nila, Pinoy barbecue style. Pero yan, merong konting, a little kick, konting anghang.
Kayo ba? Anong ano nyo? Anong Noche Buena nyo? Let me know in the comments. Pero hindi pa tapos yung Noche Buena natin ha. Magde-dessert pa tayo. Tapos bukas, yung ating Christmas lunch, December 25. First time namin nakakain sa labas as a family. So very excited for that. Tapos ang kakainan natin ay isang bagong-bago Spanish restaurant din sa Lipa. Yan, kain muna kami. Bonding with the family. Tapos mamaya magde-dessert tayo. Yon, dessert plate with manaligaw na spaghetti. Dahil na. Kasi pag Pinoy celebration talaga, kailangan mo yan eh. May spaghetti. Kailangan kakain ka ng spaghetti. Pinoy spaghetti na napaka-cheesy. Try na itong cake ng Bake Box. Para siyang ano, mocha na may cream. Wow! That's good! Not sure kung mocha to. Pero ang tamis, ang creamy ng frosting. Tapos ang moist yung pinaka-cake. And then, ito yung kanina ko pa tinitingnan. Check out this cookie by Sucre Bakery ng 2.0 by Lomi King. You know, nice! Why are you so good? Scam na, tapos na. Ano yung salted na cookie na gustong-gusto ko dati. Napaibig pa rin. Tapos ito yung sa ano, yung tower na merong cream puffs. Sarap talaga nito, yung tamis na may salt. Tapos ito, yung sa Beethoven, hilig ko sa dyan sa cream puff. Pare, totoo na. Banding na kami ng pamilya, tapos kita-kita tayo bukas for Christmas Day lunch. Special ang ating Christmas Day lunch. Usually kami kung ano lang mga tira-tira sa Noche Buena, yun ang aming Christmas Day lunch. Pero nabalitaan namin merong bagong restaurant din sa Bagong Pook sa Lipa City, ang El Cortijo Restaurant, at isa siyang Spanish restaurant. Papakita ko sa inyo kung bakit ako excited na makakain din. Grabe yung vibes ng restaurant na to. Ito daw, kung di ako nagkakamali, ay dating farm ng Lanzones. Confirm natin mamaya. Tapos yan, no? Parang ano siya, parang estate ng mga mayayaman ng mga hasyendero. Tapos ari yung restaurant na ari yung pinaka-main na restaurant na air condition. Tapos meron din ari naman yung alfresco dining area. Ngayon na ulan. Pero kita nyo rin naman yung vibe. Mamaya pupuntahan natin yan. Hindi natin sila masyadong aabalahin dahil full house daw sila ngayon. Kaya kukuha lang tayo ng mga konting shots. Ready no? Kasi lunchtime na dumating na yung mga guest natin. Kung may kayang paapoy, masarapan yun. Yan, si Chef Ivan. Kaibigan din natin yan. Alam natin magaling magluto yan. Chef de party daw siya dito. Magaling magluto yan. And leading the kitchen, Chef Monica. Busy. I've heard good things about Chef Monica. No, ako nag-research. Titimusan natin ang kanyang luto. Ayan, sa amin na daw, are. Yan, let's go. Ayan, thank you, Chef. Thank you. Ma'am, ano to, ma'am? This one po is the salmon tartar. It is a salmon tartar with unagi aioli and caviar on top and homemade crispy rice cups. And this one po is this hamon truffle toast. It is a mini hamon iberico with truffle, cheese, and butter. And for the last, this one is pulpo negra. It is a croquetas with octopus and squid ink. Yan o, grabe, parang wini-welcome ka lang sa bahay nila. Ito pala yung nila, Rices Españolas. At yung explanation ng kanilang cuisine. Kung ano mga influence nila, inspiration, kaka-excite naman eh. Ayan, nag-appetizer na dito. And these look good. Yung parang simple lang, pero kita nyo, a lot of thought has been put into this. Try mo na itong salmon tartar. Yan. Looks nice. First bite. Thank you, Lord.
Delicate yung pagka-crispy nung pinaka little bowl niya. Tapos, fresh salmon taste. Tapos, light yung parang pinaka-dressing niya na may konting asim and konting sweetness din. Nice. Ito yung talagang kailangan susubo mo ng buo eh. And ano naman, Iberico na ham on buttered toast with cheese. Ngayon ko lang na na-realize na hindi kami nakapag-Christmas ham kahapon nung Noche Buena. Kaya ito, bawing-bawi. Iberico ham, ano yun eh, really salty. Pero nag-complement siya doon sa buttered toast, saka doon sa cheese. Wow. Ari naman yung croquetas na may squid ink, saka octopus. Una mong mapapansin dito yung texture niya. Yung crispy exterior, tapos yung loob na mushy, tapos heavy on the squid ink flavor. Actually, itong tatlo lang, kumain ka lang na marami, solve ka na dito, which means this is a good start sa ating Spanish na Christmas lunch. Can't wait for the next one. By the way po, Uy, this may is surprise ah. gambas al ajillo. It is a shrimp sauté with garlic and chilies with a homemade bread. And this is your pulpo ahumados con cauliflower. It is a boiled octopus with cauliflower puree and paprika on top. Yeah, this looks good. Are, alam mo na kung paano are isi-serve. So ito, ididip mo din eh. Tapos put a piece of shrimp. Yeah, that's a solid bite right there. Yung olive oil pa lang niya, ang sarap na. Hindi siya masyadong oily yung flavor. Tapos, may konti siyang kick eh, may konti siyang anghang. And then, yung shrimp niya, perfectly cooked. This is really plump, nicely salted. Perfect to with rice, pero with the crunchy bread, panalo din. Ari naman, so, octopus to with cauliflower puree. Yung octopus niya, ganda rin ng pagkakaluto. Kasi it can be tough eh, pero ito, ayos yung pagkakaluto. Tapos yung flavor niya, more on the, nasa mo pa yung cauliflower. Tapos may konting buttery flavor and nandun yung paprika flavor. Tapos nicely salted siya, pero ang highlight pa rin ng flavor profile nito ay yung paprika. Siyempre yung flavor ng octopus. Masarap din na rin sa bread with a bit of puree, olive oil, and paprika. Sarap din ito. Pero between the two, mas nagustuhan ko itong shrimp. This one po is the tortilla de chablitos. It is a soft potato omelette with spicy chorizo, salsa brava, and aioli on side. And this is your ensalada de salmon. It is a cured salmon with capers, oranges, and honey mustard dressings. Now, this is an omelette. Loaded na loaded. Tapos kuha na rin tayo ng salad. Try natin with everything. Gusto ko yung nila, seasoning prowess nila. Always perfectly salty. Yung omelette, perfectly cooked. Yung chorizo, not sure if this, yung spice, sa una, parang walang spice. Tapos yan, pag kinain mo siya ng yung chorizo lang, dun sa towards the end, dun lumalabas yung spice. Pero pagkasama siya ng omelette mismo, almost little to no spice. Salad, try natin kunin lahat with the capers, with the oranges, tapos with the salmon. Just like with other dishes, ito talagang ito yung sinasabi, explosion of flavors talaga. Salty capers, yung salmon na medyo salty rin, sweet oranges, tapos yung honey mustard dressing na honey flavor sa mustard flavor, tapos fresh vegetables. Nice. Dito naman, masagosyo ako ito. Yung omelette. Ang sarap na Spanish food trip, tapos garni ang ambience mo. Kita niyo dami yung
Pwede kang pagpicturean talagang in between dishes. Pwede kayong lumabas dito, picture-picture. Last year, Yan ang magyaya. Mas matangkad kasi Biyaka sa kanyang yaya. This is your paella negra. It is a squid ink paella with cuttlefish, baby squid, and octopus with aioli on top. This is your seco de carne. It is a Peruvian beef biscuit stew with root vegetables. This is your escabeche de atún. It is a pan-seared tuna with Peruvian escabeche and crispy garlic and potato gratin. This is your cochinillo asado. It is a roasted 25 suckling pig with this one, crispy. This one is paella marisco. It is a mixed seafood paella with shrimp and mussels on top. Siyempre, the ceremonial cutting of the cochinillo using a plate. Yun. Crispy and juicy. Yung tutong yan eh. Yan. Ito tayo. Yan ang masarap dyan eh, yung tutong-tutong mga beef. Tapos, syempre yung sarsa na yan. That's liquid gold right there. And potato gratin. Tapos, eto, tingnan nyo itong tuna na to. Look at how perfect that is. Wow. Paella muna tayo. Heavenly. Yun na lang ang description ko dito. Hirap pumili sa dalawang paella na to. Orderin nyo na lang pareho. Tapos itong beef, samahan natin ng gratin. Pag-ari ay malambot. Seeing kung gaano sila magsisi ng food nila, basta rin malambot, panalo na to. Sobrang panalo nun. Malambot siya. Pero yung labas niya, may mga crispy parts. Wow. And again, perfectly seasoned. There's a little patty flavor happening. And yung gratin, sarap din. Tuna. Melt yung mouth yung tuna. Yung escabeche sauce, a little tangy, a little sweet. Between the two proteins, mas gusto ko yung beef. Pero to, orderin nyo to. Kailangan ipares din yan dyan. Tapos, I know si paella negra to with cuttlefish and octopus, pero bagay din yan with the beef. Kunin natin alin sa may bandang pisngi. May palag, may taba, may laman. Yan o, hindi ka gana papaibig dyan. Try natin tong balat muna. Really crispy, really fatty. Tapos yung laman niya, really tender. Looks really moist. Pwede yung dila na lang saka yung alang-alang mo yung gamitin mo na panguya nito. Tapos, nandun pa rin yung flavor nung pork, ng cochinillo. Tapos, ano lang, tama-tama lang yung pagkakasison niya. May mga sauces pa siya dito. Ito pork stew to. So, skip muna natin niya kasi pork na yun eh. Yan, try natin to. Aioli. Galis good aioli. Babawas na tayo dito para maibigay natin sa ating kapitbahay. A whole cochinillo pork leg. Tapos, lagyan natin ng salsa. Ito gusto ko yung green salsa. That added freshness and packs quite a bit of heat. Bias ako sa cochinillo. Pero this is the best part of this dish. Yung may cochinillo ka ganito. Order what you want kung anong gusto nyo dito. Pero make sure to order the cochinillo para yun ang pinaka-centerpiece nyo.
Lalo na if you're celebrating a very special occasion tulad namin for Christmas Day lunch. Merry Christmas indeed. David, ano yung sabi mo? This is the best restaurant I've eaten in. Wow! This is your Mexican sponge cake with 3 kinds of milk, which is tres leches. This one is Tarte Santiago. It is a almond cake with cinnamon ice cream. It is a pudding y helado, warm pudding with cinnamon ice cream. This is your churros. Churros with warm chocolate and vanilla bean ice cream. Patrick Reyes. I'm the proprietor owner of El Cortijo Restaurante here in Lipa. Sure. My cousin bought this farm, I think in about 2020. It's a 6-hectare working lanzones farm. And when he bought the farm and he and I were talking, he said that he thought it would be good to have a restaurant here that's different from other restaurants. So I decided to open a restaurant here, and we started off with traditional Spanish. Because we wanted to do something different here in Lipa. But since then, we've actually extended our cuisine to what we call Raíces Españolas, which is Spanish roots. So we actually didn't stop just at Spain, but we went beyond that and went to foods that are influenced by Spain, like dishes in Peru, Chile, Mexico. There are excellent dishes there, and in fact, that cuisine can take us all the way back to the Philippines, because that's also some of our cuisine. Unahin natin yung tingin ko magiging least favorite ko. Hindi ako masyadong mahilig sa tres leches. But this is looking really good. Kung mahilig ka sa tres leches, tingin ko na may magugustuhan mo rin. Milking nga. This one's for the tres leches lovers. Ito naman, kung tama rin ito, tari ay parang almond cake. Mahilig ako sa almond. Tapos lagyan natin ng ice cream. Yan. Ito yung texture ng almond cake. Very creamy. Perfect siya dun sa creamy na ice cream. Ito naman, pudding. Again with the ice cream. Ice cream. Yan. Wow. Warm, crispy on some parts. Overall, a good dessert. Ano naman, syempre, Spanish meal. Masarap yan with churros. Atin ng warm chocolate. A little bit of ice cream. Probably the crispiest churros I've tried. Our compliments to the chef and the whole kitchen team. Napakasarap ng pagkain nyo. Hindi ko inaakala na ganito kasarap ang food niyo. What a pleasant surprise. Tapos nakatulong pa itong napakagandang ambience. Kudos to the owners, saka management team. At syempre, shoutout din sa wait staff, saka sa lahat na nag-provide ng service sa amin. Napakaganda ng serbisyo ninyo. Kaya kung taga-Lipa kayo, punta na kayo din, talagang mapapareha kayo na meron palang garne sa Lipa. Napakasarap ng pagkain, napakaganda ng ambience, napakaganda ng serbisyo. Perfect to pag may special occasion kayo, like yung ginawa namin yun, yung Christmas Day lunch na sobrang na-enjoy namin. Pero kung taga Manila naman kayo or mga karating na provinces at tagahanap kayo ng isang road trip para sa isang magandang kainan, ay dinin na kayo. Kung ano man, reserve na kayo. Lagay ko dito yung page nila so you can contact them for reservations and inquiries. Tapos na ang food trip natin din pero hindi pa natatapos ang food trip natin ngayon. Kita-kita tayo dito. Kung na-miss nyo yung aming Christmas Party episode, kumain kami doon ng Batangas Goto, lechon de leche at marami pang napakasarap na pagkain at napakaganda ng view ng resort na pinag-istayan namin. At huwag nyo kakalimutan, click on the subscribe button and notification bell para kita-kita tayo sa mga future food trips. Thank you for watching. Kita-kits din